Halos isang linggo nga rin pala akong hindi nakakapanghibasan at parang namiss ko nga ang hibasanan. Hindi naman dahil sa puro gala ang inatupag, may mga bagay lang ako inatupag na importante. Kaya reels lang lagi ang aking upload ng mga nakaraan. Teka lang, bakit kailangan kong magpaliwanag? Ay, umang pala. So yun na nga guys, for today's video ay ayun, good morning sa inyo. Inagapan ko na nga pala ang gising para sa inyo para makapanghibasan na ulit tayo. At may mga nababasa kasi akong comment, ang tagal mo naman manghibasan ulit, mag-upload ka na ulit. At dahil nga pala utos na naman kayo ay hala, pagbigi. Nga pala makupad ako magkape at inaabot nga ako ng 1 oras sa pagkakape na yan. Kaya naman dinadala ko na nga itong kape pag ako'y napunta ng hibasanan. Apat nga pala sana kaming manghihibasan ngayon, si nanay, si tita, saka si Onichan. Kaso drawing silang tatlo at hindi natuloy. Akala ko swimming lang ang drawing pero pati pala panghihibasan din na drawing na din. Okay, last ko na yon, promise. So ito yung sinasabi ko sa inyo kaya hindi ako makapag-voice over. Ang sakit na lalamunan ko. Sinama pa talaga sa voice over ay ano. So yan yung dahilan kung bakit ako'y patigil-tigil sa pag-voice over. Mas marami pa yung pagbatok ko kaysa doon sa nagagawa kong voice over. Pero yun na nga, mabalik tayo. Malawak nga pala ngayon ang hibas o malaki baga ang hibas at hindi ko nga alam kung ano makukuha natin pang ulam ngayon. Pero dahil nga sa intro, edi alam na natin ano. Pero ang sadya ko nga pala talaga sana din sa hibasanan ay yung putos. O yun baga nagpahibas ng lambat din sa hibasanan. Kapag sila ay nagpandaw na ng lambat o inimis na baga yung lambat, may mga naiiwan pa kasing mga isda doon at pwede na kami doong umeksena kasi naalis na sila. Kaya siguro hindi tumuloy yung tatlo kong kasama at yun din kasi ang sadya nila at wala namang nagkabit ng lambat. Kaya naman bahala na si Batman kung ano makukuha kong pang ulam ngayon. Pero yan nga at may nakita nga ako ditong saang kaya naman naisipan ko nga na ito na lang pala ang pangunguhain ko. Medyo madalang nga lang pala ang ganyan din sa amin. Ang maraming ganyan ay sa bahura. Pero nakakatuwa nga dahil nakakita pa ako ng isa. Sana ay makarami tayo. Nga pala may nakita rin ako ditong tagutungan at syempre huhulihin natin at gawa ng masarap yung inihaw. Nga pala yung ganito kalalaki ay para sa akin ay katamtaman lang yan. Kapag kasi sobrang laki na ay makunat na ang laman. May nabasa nga pala akong comment nagtatanong kung nakakatinik daw ba yan kapag hinawakan. Yes po, kasi matulis po ang tinik niyan. Kapag ganyan nakalobo sila hindi mo sila mahahawakan. Dalawa nga pala yung nakita ko. Nawala yung isa nakatago dito kanina sa seaweeds. Mabilis nga pala ngayon mag-high tide, mataas na agad ang tubig din sa nilalakaran ko. Dahil nga pala sa ang pangunguhain ko kaya naman ako dito nga pumunta sa may tubig. Hindi ako nagpunta doon sa katihan. Kapag kasi ako nanghihibasan, napakadalang ako makakita ng ganyan sa katihan. May bumibili nga pala ng ganitong saang din sa amin, sa Karatig Bayan namin. 70 pesos daw ang kilo. Gusto ko sana manguha ng ganyan tapos magbenta doon. Kaso nga lang madalang kasi nakikita akong ganyan dito. Pang ulam laang talaga nakukuha kong ganyan. Nakakita nga pala ulit ako ng tagutungan at dalawa nga sila pero ito lang isang hinuli ko. Bakit aring isa lang ang hinuli ko? Wala lang, trip ko lang. Mukhang couple kasi sila at magkasama. Ay inggitin ako, kaya pinaghiwalay ko sila. Nga pala kapag na ring umaga ang hibas ko, konti lang yung mga pwede mong makuhang pang ulam. Kadalasan ay mga kinasun lang o yung mga susubag. Tapos mga bangkalan, tagutungan. Hindi tulad kapag gabi marami kang pwedeng mahuli. Kaya mas maganda ang hibas ay kapag gabi. Halos lahat kasi ng seafoods ay night shift. Yun nga lang hindi kasi laging gabi ang hibas. Pero sa mga susunod na buwan nga ayun, puro pang gabi ng hibas. At napapanahon na ulit ang aming hanap buhay kaya halos magdamagan na naman ulit kami sa dagat. At kahit nga walang nagtatanong ay share ko lang. Paa nga pala yung inapagbuklat ko ng bato at ako inatamad tumungo. Nakalimutan ko kasing magdala ng pangkawit. Ang mga saang nga pala hindi lang yan nakalabas, mga nakatago din yung iba niyan sa ilalim ng bato. Kapag gana ring umaga. Bali masakit na nga pala yung mata ko kakatingin din sa hibasanan at yanong kiraw ng tubig. Malakas na kasi ang hangin. Pero buti na nga lang at nakikita ko pa rin sila kahit makiraw ang tubig. Tulad na nga lang nito kung titingnan mo ay parang bato lang talaga siya ay ano. Pero sa paningin ko yan ay suso. At ayun, tama nga ako. Ari nga pala ay saang o sahang naman kung tawagin sa iba. Yung mga ganda rin nga pala sa amin ay medyo mahirap hanapin at para talaga silang mga bato. Hindi nga tulad nung pumunta kami ng Padre Burgos, iba yung mga saang doon. Mahaba bagay yung kanilang mga parang sanga. Madali silang makikita sa batuhan. Parang puno lang may sanga. Yung tinutukoy ko bagay yung mga ganito. Yung matutulis na nasa gilid na yan. At saka nga pala yung mga saang doon, malilinis yung shell nila. Dito ay puro lumot, kaya mahirap hanapin. Pero nakakatuwa nga kapag ako'y nangunguha ng ganyan. Para baga nasusukat yung kakayahan ng aking paningin. Para baga napapagana ko ang aking pangatlong mata. Nakapagtaka lang, samantalang dati nung nagtatrabaho pa ako sa Laguna, hindi ako maka-duty ng walang salamin at malabo ang mata ko. Pero di nga sa hibasanan ay kahit wari ko pabalagbag ang tingin ay kita ang mga hinahanap. Pero kapag ganda rin ang kakiraw na ang tubig parang hindi na kaya ng power ko yan. Yan ang sakit na sa mata. Kaya naman ay lumipat na nga ako din sa mababaw. Nga pala ayun, wala na naman ako maisip na sabihin. Nabablanko na naman ako. Magpapasalamat na lang ako sa mga butihin kong bashers. Dahil sa inyo ay tumataas ang aking engagement. Thank you very much. Pero wag nga lang kayo masobra at kayo din, bahala kayo. Baka kayo ay ma-high blood. Naku, kasalanan ko pa. Pero alam nyo, nakakatuwa rin talaga yung mga basher. Irritable sa iyo pero lagi namang nanonood. At lagi pang nakakomment. Sa bagay, may mga tao naman talagang ganun. Enjoy na enjoy sila kapag sila
may naaasar na tao. Pero kapag pinatulan sila, pikon na pikon. Sana all na lang talaga, crazy. Pero yun na nga, mabalik tayo. Syempre salamat din sa aking mga solid followers na lagi nag-aabang ng mga upload ko. At nga pala sa mga nag-request na haba-habaan ko naman daw ang aking mga vlog. Itong mga ito'y pakalmanin kung kayo ang nag-vlog. O ayan, kaya nagkakabasher ka, ipabalagbag lagi ang sagot mo. Yung mga ganung banat ko po ay biro lang yun. Sige, at hahabaan natin ang video, pero parang ngayon ay hindi ko kaya at gawa ng wala naman kasi ako nakikita din sa hibasanan. Madalang ang nakikita kung saan nga makapitong piraso pa lang ata nakukuha ko. Pero yung ibang video ko naman ay mahaba, inaabot ng 11 minutes. Hindi nga lang talaga lagi at gawa ng kapag ganaring wala naman ako nakukuha ay para lang tayong pingadining uli ng uli. Pero sa kakauli ko nga may nakita ako ditong ay bato na may nakadikit na ang tawag dyan? Basta yan. Basta alam ko kinakain din yan. Kanina ko pa nga pala inapupok at inatanggal ko yung bato pero ayaw nga matanggal. Ay di isama na rin natin yung pati bato. Nga pala may napansin akong bumubuga ng tubig. Hindi nga lang masyado makita sa camera at gawa ng mahina lang. Kadalasan yung ganyan ay bangkalan o di kaya ay cockle shell. Hindi ko nga pala alam din sa lugar namin kung anong tawag namin dyan. Pero nung sinearch ko nga ayun, cockle shell daw. Bihira ka nga pala makakita ng ganyan na nakalabas. Kadalasan talaga sa kanila yung mga nakabaon sa buhangin. Hindi ko nga pala muna kinuha at maliit pa. Tapos ayan, may nakita nga pala ko ditong barong. Bala ko nga pala sanang kunin at iihawin ko. Kaso nga lang ay medyo mahirap pala siyang kunin at gawa ng napapaligiran siya ng mga bato. Ang hirap hukayin. Kaya naman hindi ko na lang kinuha. Tapos may mga nakita ako ditong sigay. Yung ganito nga pala hindi naman namin yan kinakain. Binubulok lang namin yung laman tapos pinande-display namin yung mga shell. Tapos may nakita nga pala ako ditong bato. Nagandahan ako kaya kinuha ko. So yun na nga, nakauwi na nga pala ako at ito lang yung mga nakuha kong pang-ulam. Ang bala ko nga pala dito na lang ako magaluto. Dinibaga sa kubo ni Unichan. Para pagkatapos kong kumain, diretso na rin ako sa pagbo-voice over. Ang bala ko nga pala sana ay gagataan ko kaso akaunti naman. Kaya aihawin ko na lang ang lahat. Nga pala guys, may sasabihin ako sa inyo. Alam nyo guys, sa totoo lang ako yung nasasawa na talaga mismo sa sarili kong content. Siguro dahil paulit-ulit nga yung content ko, nahihirapan na ako kung paano ko siya i-voice over. Kasi yung mga nakukuha ko naman sa hibasanan ay paulit-ulit laang. Eh naikwento ko na ang buhay nung shell na yun, ikukwento ko na naman ulit. Pero nakakatuwa naman kasi mas nauna pang naumay yung vlogger dun sa kanyang content kaysa dun sa kanyang mga viewers. Salamat po sa inyo. Sa voice over lang naman ako nauumayan at gawa ng hindi ko kasi maisip kung ano pa yung dapat kong sabihin na hindi katulad dapat sa sinabi ko nung nakaraan. Pero sa panghihibasan, ako kahit hindi naman ako nag-vlog ako araw-araw nasa hibasanan. Pero yun na nga, salamat po dahil natutuwa kayo sa mga content ko. Dahil sa inyo, ginaganahan ako gumawa ng mga content. Pero yun na nga, mabalik tayo din sa aking niluluto at talaga namang parang uling na ari. Buti na lamang at makapal naman ang balat niyan, hindi pa naman sunog ang laman yan. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Joy Ongria, Bilmar Judith, Jeneline Rivero, Almayda Vicente, Nika Ibuen, Ange Fernandez, Mark Abrincillo, Toto Baktong, parang kanta yun tutubak, hey, yo, parang ganun. May naririnig kasi akong kantang ganun. Wala lang, share ko lang. So yun na nga guys, kain po tayo at baka gutom lang ari. So bali, ang una ko nga palang nilantakan na itong tagutungan. Ang masarap nga pala din sa tagutungan na itong atay. Ang masasabi ko lang talaga sa lasa nitong atay ay basta masarap. Lakauyang arte. Nga pala ang kadalasan luto na ginagawa namin sa tagutungan na inihaw. Pero pag marami nga kami nahuhuli, ginagataan namin. Medyo may pagkalansa nga lang pala ang tagutungan kumpara sa ibang isda, pero masarap naman ang lasa. Ang mainam na sausawan dito ay toyo at suka. Nga pala yung suka na lagi kong sausawan ay binili ko nga pala kay Miss Line. Sa mga gusto nga palang bumili, meron yan dito sa crossing ng Makalelon. Meron din sa salon ni Heart. Sa ngayon, hindi pa sila nakakapagbenta online. Ang sarap niyang sausawan, kahit si mama ay na-addict na rin sa suka na yan. Hindi natagal sa amin yung ganyan suka, kakabili ko nga lang ay kakaunti na naman. Kapag pati ako nabili ay hindi lang pa isa-isa, 5 agad. So yun lang, bye!